Ang Ebanghelyo ni Matthew, Kabanata 1. Ito ang aklat ng talaan ng angkan ni Jesu Kristo na anak ni David na anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac at si Isaac ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Juda at ng mga kapatid niya. Si Juda ang ama ni Phares at Zara kay Tamar, si Phares ang ama ni Esram at si Esram ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, si Naason ang ama ni Salmon. Si Salmon ang ama ni Boaz kay Rahab, si Boaz ang ama ni Obed kay Ruth, si Obed ang ama ni Jesse. Si Jesse ang ama ni David na hari, si David ang ama ni Solomon sa asawa ni Urias. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, si Rehoboam ang ama ni Abias, si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, si Josaphat ang ama ni Joram, si Joram ang ama ni Ozias. Si Ozias ang ama ni Jotam, si Jotam ang ama ni Akas, si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, si Manases ang ama ni Amon, at si Amon ang ama ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ng mga kapatid niya noong panahon ng pagpapatapon sa Babilonya. Pagkatapos ng pagpapatapon sa Babilonya, anak naman ni Jeconias si Salatil ay ninuno ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiad, si Abiad ang ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, si Sadok ang ama ni Akim, at si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar, si Eleazar ang ama ni Matan, at si Matan ang ama ni Jacob. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria na nagsilang kay Jesus, na tinatawag na Kristo. Lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14 na salinlahi, mula kay David hanggang sa pagkakatapon sa Babilonya ay 14 na salinlahi, mula sa pagpapatapon sa Babilonya hanggang kay Kristo ay 14 na salinlahi. Naganap ang kapanganakan ni Jesu Kristo sa ganitong kapamaraanan. Si Maria na kanyang ina ay naipagkasundong may kasal kay Jose. Ngunit bago pa man sila magsama, na lamang nagdadalang tao siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na asawa niya ay isang matuwid na tao, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria sa mga tao. Kaya palihim niyang tinapos ang kasunduan niyang magpakasal sa kanya. Habang iniisip ni Jose ang mga bagay na ito, nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang kanyang pinagbubuntis ay sa banal na espiritu. Isisilang niya ang isang anak na lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa mga kasalanan nila." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, na nagsasabi, "Masdan ito, magdadalang tao ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin nilang Emmanuel, na nangangahulugang, kasama natin ang Diyos." Nagising si Jose mula sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang iniutos ng anghel ng Panginoon sa kanya at kinuha niya si Maria bilang asawa niya. Gayunpaman, hindi niya ito sinipingan hanggang sa isinilang niya ang anak na lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Jesus. Mapagmahal na Ama, salamat sa pagpapadala kay Jesus, ang ipinangakong Mesiyas, na isinilang upang magdala ng kaligtasan sa lahat ng naniniwala. Tinupad mo ang bawat propesya at ipinakita ang iyong katapatan sa pamamagitan ng kanyang pagdating. Naway tanggapin namin siya sa aming mga puso tulad ng pagsunod ni Jose at Maria sa iyong tinig ng may mapagkumbabang pananampalataya. Hayaang maipakita ng aming buhay ang kanyang liwanag saan man kami magpunta. Sa pangalan ni Jesus, Amen.